at lagnat ang ating Kenneth for today's video. Dali na namin siya ng emergency. Yung emergency, yung dito, clinic dito kapag weekend. Kaya lang wala dito sa malapit sa amin. Sa sa mismong city, magbiyahe muna kami ng 30 minutes to 40 minutes papunta dun sa hospital para matignan ng Kenneth natin. Kasi magmula nung nagkasakit yung ate niya, mga after 2 days, ayan, inubo na rin siya, sinipon at nilagnat na. For the past how many days, ginagamit ko yung inhaler niya pero hindi na gumagana yung inhaler sa kanya. Wala rin siyang ganong kumain kasi nga may sakit. Kaya dadali na namin siya sa clinic. Ayoko na maghintay pa ng Lunes para ipa-check up siya kung ganito ang situation niya. Ate Zoe ay okay na. Although, ubo-ubo pa din at natapos na niya antibiotic niya. Hinintay lang namin si daddy nito para makapunta na kami ng hospital. Anak, ang pula ng pisngi niya, tas ayaw niya masyadong dumidede. At Kenneth, okay? Kaya patingin na namin siya, baka kailangan din niya ng antibiotics or what. Dali natin siya doon. No? Ate Zoe, minamedyas na lang daddy. Is good? Yeah? Daling ko yung milk niya. Okay. Bebe? Ilang araw lang, namayat na naman. Halos kakabawi lang niya ng niya, katawan niya. Welcome na the second house ni Mami. Opo, punta po tayo ng second house. Hindi nga sila pumunta ng daycare the whole week. Kasi si daddy halos free siya the whole week. Pero nagkaganito pa rin siya. Hindi pa nga totally magaling si Zoe. Tapos may sakit na naman itong si Kenneth. Hindi, hawakan mo ate. Hawakan mo. Hold it. Sige po. Mamaya po. Sabay pumunta sakit ang dalawa. Sit down properly. Ang daddy, inuubo din. Nakatulog na ang ating Kenneth. Super dry ng lips niya. Pinaanuhan ko lang siya ng tubig sa kutsara. Kasi ayaw niyang dumede. Ayaw niya lahat. Kailang medyo malalim kasi yung paghinga niya. Kaya kailangan namin pumunta ng hospital. Wawa naman ang aming baby. Nakatulog. Dumede siya, mga lang siguro. 20 ml lang nagatas kanina. Nag-breakfast siya, mga 2 subo lang din ng oatmeal. Unang ubo. Dito kasi kapag ganito, sadly, walang clinic. Sa mismong baryo, kailangan pumunta sa hospital talaga, diretso sa hospital. Hindi pwede yung clinic lang. Pag Saturday, Sunday, ganyan. Sa hospital lang diretso. Pero hindi ka pwedeng diretso ka agad doon. Dapat tumawag ka muna. Tumawag ako kanina. Siguro naghintay ako kasi nasa waiting ako. 45 minutes ata bago ako nakapasok sa linya nila. Marami rin siguro may sakit ko ta. Ayoko nang hintayin pa yung magdamag na nahirapan
kailangan siyang huminga o upo siya ng upo. Kung bibigyan nila ng gamot kahit antibiotics para mapakinggan din yung likod niya, ma-diagnose. Pero malamang kamukha ito ng kay Ate Zoe, Dad. May chance na kamukha na yung kay ate niya kasi nga nahawa na ka sa ate niya. Sige. Si Zoe naman, okay na. Si Daddy din, inuubo din, no, Dad? Halos si Daddy pumasok lang Tuesday lang, no? Isang araw lang siya pumasok last week. Wednesday lang. Kasi hindi pa yung full day. Kasi nga masama din ang pakiramdam niya at yung mga bata din. Si Zoe naman, kumalma na yung pakiramdam niya. Nagsuka pa siya kahapon. Pero wala na siyang lagnat. Ubo-ubo. Mild na lang, tsaka hingal. Hindi rin namin sila chinek for corona, no, Dad? Kasi ganyan din ang symptoms ng corona, di ba? Ayan. Ako naman, masakit na yung lalamunan ko, pero hindi pa naman ako inuubo kagaya ng mga bata. Hindi rin ako nilalagnan. Wala talaga siyang gana. Wala kaninang umaga. Tinitingnan ko siya kaninang umaga kung tatala ba yung inhaler niya, pero hindi talaga tumalaga. Kailangan talaga siyang patingin today. Magwawan pa man din ng baby. Magba-birthday pa man din. Hindi ko alam kung naririnig nyo. Ang lalim ng ano niya, hininga niya. Yun, I mean yung paghinga. Malapit na tayo, be. Ilang minuto na lang. Hi! Nandito na kami sa hospital. Come on. Daddy! What? Patingin siya. Ubo-ubo pa ang binata. Ano ito? Speed help. Emergency ano help. Dala pa hangin. Malamig sa labas. Let's go. Pasok na din ikaw, ate. Go. Kenneth. Upo muna tayo dito maghintay. Kumusta ang Kenneth? Medyo ubo-ubo. Ik heb een knieschijfprothese en ik heb heel veel last ervan. Maano pa? Mainit pa na, Dad? Mainit pa siya. Nee. Nauwi na kami kasi ano naman si Kenneth, in general, wala siyang pneumonia, wala siyang bronchitis. So, that's a relief kahit papano. Napakabigat ng week na ito. Sobrang bigat.
pumunta sa ibang second house. The under second house. Hindi, mag-ano na tayo. Ah, oo. Yan yung main ano. Opo. Hindi ka magpunta sa ospital. Ma'am, pwede ito maging maseresita. No, because Kenneth is still sick. Yes, Kenneth is still sick. Even though you're sick. Ganyan ba? My daddy too. Oh, dana, dito na. Punta na dito. Andali lang. Upo na dito. Di pa kami nagla-lunch pala, Dad. Di pa pala tayo nagla-lunch. Mag-ano muna tayo. Ano? Baka mag-take out na lang kami. Para ano, maka-lunch kami kasi malayo-layo pang biyahe namin. Dito, dun kasi, yung hospital kasi malapit sa amin. Sa bahay, walang magtitingin para sa mga bata, meron para sa mga matanda. Sa bata wala, kaya Kasi nila emerging. at saka kaya dito kami pinadala. Sige na, pasok na ikaw. Hi! Hi, bebeng! Kamusta pong Kenneth namin today? Kamusta pong pakiramdam mo today, bebe? Hindi ko na nga natuloy yung vlog ko kahapon kasi na-busy na kami. Pero ngayong morning, Monday today dito. Today ay... Anong date ba today? Tingnan natin ano ba ang date today? Nakalimutan na ni Mami. Today ay... January 22 dito. Kahapon nga dinala namin sa hospital si Kenneth. At ang findings ay kagaya kay Ate Zoe, yung mataas yung lagnat niya, may virus, binigyan din siya ng antibiotics kagaya sa ate niya. So far, ituloy daw ang inhaler niya, inhaler yung dalawa. Tapos paracetamol din kasi nga nilalagnat. At yung nose spray, yung salt spray dito, parang ganyan. Para sa niya, barado niyang ilong. Oh, ano yun, anak? Sabi ng doktor, talagang may kumakalat daw na virus. Dito nga. Kaya nga ang mga bata ang natatamaan daw lagi. Kaya, ayan, natamaan itong aking dalawang chikiting. Oh, hi! Masyado maputi yung vlog natin. Anuhan natin. Ngayon naman, kumalma na yung pakiramdam ni Kenneth. Although, ubo-ubo pa siya. Pero ano naman na siya. Masigla, naglalaro. Dito ako banda, baka mahulog. At, hindi nga lang siya kumakain. Pero, umiinom siya ng milk niya kahit papano. At saka ng water. No, anak, what is that, anak? What is that? What's wrong? What's wrong? What's wrong? Ayan, ganyan pa rin ang ubo niya. At least hindi na kagaya in the past few days yung ubo niya. Hindi na masyadong malala. Nakikipaglaro na rin siya kahit papano sa atin niya. Nag-free nga ako sa work kasi nga kapag nasa work ako, naisip ko din naman sila, na-stress ako lalo. So, sabi ko sa team leader ko, mag-absent muna nga ako today kasi nga hindi pa ganun ka-okay ang mga bata. Si Zoe, although okay na, hindi pa rin siya pumasok today. Baka bukas niyan papasukin ko na. Para naman siya, malibang sa school kahit papano. Inihingal pa siya pero hindi na ganun ka lala. Kagaya nung kamakailan, nung birthday niya. At tapos na ang kanyang antibiotics. 1 week lang ata yung antibiotic na binigay sa kanya. Tumalab naman, umokay naman ang pakiramdam niya. At hindi na rin siya nilalagnat at hindi na nagbi-bleed yung nose niya. Si Kenneth naman, hindi naman nag-bleed yung nose niya. Mga few days lang din siya tumaas ang temperature niya. No na, itong mga halaman dito, kailangan ko nang i-dispose din. Ipamigay ko kasi baka isa din ito sa natitrigger sa mga bata kaya sila ina-asthma. Although wala kaming carpet, walang everything, kailangan ko mag-sanitize talaga every week para mabawasan ng alikabok dito sa bahay. No, na. So, yun lang yung findings ng doktor kahapon. Next week, isabay na namin si Kenneth kasi after 2 weeks ng
gamutan ni Zoe, kailangan siyang bumalik sa clinic at ipa-check ang kanyang situation. Tapos isabay na rin namin si Kenneth. Nanak, hala, magbe-birthday pa man din ang aking binata. Ay, magbe-birthday daw yan eh. No? Namayat din. Kasi ano lang, konting dede lang ang gusto niya. Ayaw niyang kumakain. Bumalik na pa man din yung gana niya sa pagkain. So sa ngayon, ano na naman siya sa food. Hindi na naman niya masyadong bet ang food. At saka kasi inuubo siya. Ayaw niyang masyadong may kinakain kasi nasasamid siya. No na? Hoy, malapit na birthday ng bebe ko na yan. Oh, malapit na mag-1 yan. Ganyan pa yung ubo-ubo niya. No na? Ay, ang ate Zoe nandito sa aking likuran. Mom! Ma'am na ikaw! Gutom na. O, sige. Panik na tayo. Si Daddy Teban pumasok na sa work. Siya naman ang panggabi this week. So, this week, ang work ko ay, ano na, pang umaga. Baka Wednesday, pasok na ako. Hiningi ko kasing Monday tsaka Tuesday na free muna para nga ako mag-alaga sa mga bata. Bem. Pag hindi pa rin sila okay ng Wednesday, di muna talaga ako din papasok para masamahan ko sila. Pinaupo ko si Ate Zoe kasi kapag nag-spray siya, nagiging ano siya. No, nagiging naha-hyper siya sa sa gamot. No. Padidiin ko muna tong si Kenneth. Padidiin ko muna itong ating Kenneth. At saka ako sa ma'am na daw siya. Painumin ng gamot. O, tara. Dede muna. And that's it for this video, guys. Thank you all for watching. See you all next time. Please don't forget to subscribe. Bye. Say bye. Bye-bye. Bye-bye. Magiging okay din ang mga bata. Nabe?